Sa huling talaan, isa nga sa pangapangunahing balita ang pagkapanalo ng isang individual sa loterya ng PCSO na nagkakahalaga umano ng mahigit sa 45 milyong piso. Ngayon pa man sa paglathala ng anunsyo ng isang sikilalang mainstream media, matatagpuan ang mga komento ng mga netizens na tila pangbabash at pagdududa sa katotohanan ng pagkapanalo sa loterya. Halos nga lahat ng kanilang sinasabi ay congratulations PCSO sapagkat sila rin umano ang makikinabang sa nasabing pera. Sa kabilang banda, ayon sa isang DTF na source mula sa isang sikat na vlogger, nasa 900 milyong piso ang sinasabing target ni Liza Smags na kunin mula sa PCSO. Dagdag pa ng mga netizens, kahit mayroong pagdinig sa Senado at binabatikos na sila, tila walang epekto ito sa kanilang patuloy na pangloloko sa mga tao. Gayunpaman, ipinapahayag pa rin nila ang kanilang pagbati sa PCSO sa kanilang pagiging consistent umano sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Well, isang nga itong katunayan na dapat natin pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita at sa tunay na boses ng masa. Tiwali dahil nga sa utos ni Lisa. Dahil 900 billion ang kanilang projected gross income kada taon. 900 billion pesos sa loto pa lang. We are talking, mga palangga, wala pa yung pinapanalo nilang peke. Wala pa yung mga pinanalo nilang edited na galing sa clothing company yung picture. We're just talking, mga palangga, eto pa lang ang babayaran o kikitain nitong ano na to, itong company na ito na kung saan ay siya ang magsusupply, okay, magsusupply ng mga application kung papaano gawin itong mga betting sa loto o sa sweepstakes. Diba? Sa PCSO pala. Okay? So, ito ay 900 billion na tumataginting mga palangga. Okay? So ngayon, ibig sabihin, talagang ang kuting ng norte ninyo at ang kanyang asawa ay talagang, sabi ko nga, itong bigao na ito ay uubusin niya ang dugo ng Pilipinas. Kasi sa kabila ng hindi qualified at hindi sumunod sa mga requirements, sa mga masusing dapat sundin ang mga requirements base sa batas. Okay? Dati sa batas, based on the law of what? RA 9184, the procurement law, di ba? Merong susundin na batas na dapat ay i-comply nila. Pero dahil, mga kaibigan, mga palangginging, ito si Butod, si Lisa Butod, at ito si Mark and Martin Ledesma, okay, ay talagang korap, kawatan, magnanakaw sa pera ng bayan, kahit hindi sila qualified, ay tinakot-takot nila yung winning bidder. Diba? Sabi ko sa inyo, at sinabi na per instruction ni Tita Lam, diba? Dapat umatras siya, back out or what? Diba? So ngayon, anong dapat gawin ng taong bayan? Kasi itong Pacific online system na ito palangga ay ginamit lamang nitong si Mark and Martin. Magkakasabot yan sila, di ba? Sabi ko nga, hindi lang disqualified itong kumpanya na ito, mga palangga. Dahil sila ay may mga conflict of interest din, dahil ito palang mga company na ito ay operator na sila sa mga traditional lotto at ngayon sa mga e-lotto. So may mga provision o may mga batas na o mga rules pala dyan sa PCSO na dapat hindi sila conflicting doon sa mga current nilang business na ginagawa sa gobyerno. Ngayon, gusto nyo malaman yung threatening words ng mga pamangkin ni Lisa Smags dito sa nanalo talaga sa bidding na nag-comply ng kanilang mga requirements, kumbaga 100% talagang naipasa nila o naipasa nila yung mga requirements na hinihingi
ng PCSO. Okay? So, nung nanalo na, which is may record si Tulfo, itong certain bidder na ito, sabi na pamangkin ni Lisa, na si Mark and Martin, talagang mga Martin, sorry doon sa pangalang Martin, mga mandarobo talaga, no? Okay? Ito, si Dodong. Busog na naman yan. Ito. Ayan, Martin Romaldes yan. Okay. Sabi nitong pamangkin ni Lisa, how do you want us to rephrase our words for you to back out? Wag na wag, sabi ng ganun. Tinakot ang bidder, ang winning bidder, wag na wag lalabas ang pangalan naming magkapatid. Otherwise, mamarkahan ka ng tita Lisa ko. Ganon na lang ba? Sa ating gobyerno palangga, tinakot ng mga pamangkin ni Lisa sa utos niya. Eto si Butod, inutusan niya yung mga pamangkin niya na takutin ang bidder para mag-back out dahil mamarkahan nitong Betty Butod na ito. Okay? Si ganun po ang alam din ni Tulfo ito. Ni Rafi Tulfo, alam niya ito. Kaya ninegotiate siya ngayon nito ni Butod at ni Mel Langka. Wala pa tayong Langka. Maka-order nga ng kamukha ni Mel Langka. Okay? Anyway, at alam din ni Tulfo na ang certain Nick Rodriguez, attorney Nick Rodriguez, ay bagman ni Langka, ni Mel Langka, ni Mel Leonario, at ni Lisa Smuggs. Diba? Attorney Nick Rodriguez, alam din ni Rafi Tulfo yan. So sinasabi ko sa inyo kasi eto yung mga information na baka hindi ilabas ni Rafi kapag nagkasundo sila sa 1 billion na kabayaran ayon sa ating puting ahas. See that? Ngayon, mga palangga, ang mga kasabwat dito actually, etong sila dyan sa PCSO, mga palangga, etong si Attorney Pagano, na kung saan ay nag-push o nagsindak-sindak din sa committee ng General Evaluation para paburan, okay, para paburan ang Pacific Online System, which is nga ang nasa likod ay si Lisa Smuggs at ang kanya mga pamangkin, paburan. Ito si Attorney Pagano, siya ay, kumbaga, nanakot din doon. Okay? Tinakot niya ang komite, mga palangga, ng General Evaluation na paburan si Pacific Online. Kasi nga, mamarkahan ni Lisa itong mga taga-PCSO din na sumusunod lamang sa kanilang trabaho. So yun ang nangyayari sa likod. Isa po ito sa bala ni Tulfo na ngayon pa lang inuuna ko na sa inyo kaya aabangan natin sila bukas. So imagine mo, we're not talking about dito sa dito sa babae ito. Okay? Pakita nga yang pangalan niyan. Si Loan Better. Okay? Yung Loan Better, di ba? Hindi lang yan ang problema natin si Loan Better. Na inedit nila, ginurgur nila ang ulo, whatsoever, tapos sinabing may nanalo. Di ba? Tawa-tawa si Palangga. So yan ang kwento sa likod nitong PCSO na ito. Huwag niyong, mga Palangga, paulit-ulit niyo tong i-repost sa inyong mga Facebook page. Dahil gustong gurgurin ni Lisa Smuggs ang issue na ito. Gusto nilang makalimutan ninyo. And ang kawawa dito talaga, yung mga umaasa na benepisyaryo sana ng Philippine Charity Sweepstakes. At kawawa din kayo mga mananaya sa loto na tinitiis na lang na magdildil ng asin o magkain na lang ng bagoong muna kaya para bumili kayo ng loto ticket nyo. So, speaking of markahan, sulat ko na yung baka hindi ko makalimutan. Mamarkahan lahat ni Lisa. Okay? Okay. Ayan. So ngayon mga kaibibig, mga palangga, eto yung nasa likod ngayon na ninegotiate nila. So, sabi ko sa inyo, i-comment nyo dito kay Tulfo, kay Lisa Smuggs. Okay, lahat ng kaletsehan ni Lisa Smuggs. Ngayon ay nagpakita yata si Butod dyan ng picture sa kanyang Facebook page na together with her students in Western Visayas. May nag-question nga doon, anong tinuturo niya sa estudyante niya?
smuggling subject. Di ba? Smuggling ba ang tinuturo mo? Anyway, portrayal lamang yan, yung mga picture-picture niya, mga palabas-palabas na dyan sa kanyang Facebook page. Ito'y kaletsehan lang yan. So, smuggling ang itinuturo nito. Maliban sa pinaka-favorite niyang subject ay smuggling with Michael Ma. Okay? So, ito na ngayon ang favorite nilang subject ay talaga namang itong sa Lotto. Ngayon mga palangga, speaking of mamarkahan ni Lisa lahat. Kahapon, inulat natin sa inyo na nag-release ng memorandum, internal memorandum, ang mga ahensya ng gobyerno para magpalit ng kanilang Facebook profile at gamitin ang mga hashtag na Bangon Pilipinas, 'di ba? Bagong Pilipinas at kung ano-ano mga hashtag na I love Kuting, mga ganun-ganon. Pansinin niyo 'yan sa mga ahensya na Facebook page ng DOJ, PCSO, PCO, DSWD, Department of Finance at iba pa. So speaking of markahan, nagreklamo sa akin yung mga empleyado ng iba't ibang ahensya, hindi lang sa DOJ, Department of Energy, meron pa finance, na sinasabi sa akin, Miss Maharlika, Sunday yung January 28. Family day namin yon. Puwersahan kaming pinapa-attend dito sa kick-off rally na ito. It should be kick-out rally dapat. Dapat kick-out rally. Dapat yan palangga. So pinipilit ang mga nanay, tatay, ang mga trabahador o mga empleyado sa ahensya ng gobyerno para umattend dito sa kick-off rally na ito, ni Kuting. At kung hindi ma-attend ay mamarkahan at pwede nilang tanggalin sa trabaho. Buha ka ng ina, di ba mga palangga? Jutang Jenemes. Family day yun. What if kung may scheduled, may mga scheduled event na kayo, like yung iba, pumupunta ng Tagaytay, pumupunta ng Manila Zoo, pumupunta ng park, at kung saan man, nakaschedule yung mga anak. Pero dahil puwersahan ang memorandum na ipinalaganap sa buong Pilipinas, sa bawat ahensya ng gobyerno, itong mga pamilya, nanay at tatay na meron dapat silang pupuntahan, magsimba sila, magpiknik na sila mag-anak, forced to go to kick-off rally o dapat kick-out rally dyan sa Quirino Grandstand sa January 28. So ito po ay malinaw na diktadurya. Diktadurya. Dahil kapag hindi ka umattend, tama nga nang sabi sa atin ng isang puting ahas na mamarkahan kayo ni Lisa dahil yun ang utos niya. Pag hindi kayo umattend sa kick-off rally nila, mamarkahan kayo at pwede kayong tanggalin. Even mga kapulisan. Dan ang unang nag-ibigay sa atin ng info dito ay pulis, mga palangga. Kaibigan kong pulis na force siya magpalit ng kanyang profile picture ng Bagong Pilipinas. Paulit-ulit kong sinasabi na imbis na pagkaabalahan ng gobyernong ito, buha ka ng inang itong babaeng ito, pagkaabalahan nila lahat kung paano mapalaguin ang Pilipinas, paano solusyonan ang pulburon. Well, favorite nila yan. Lahat ng problema, you know that already, problema natin sa Pilipinas. SGD, thank you palangga. Paranoid sila. Okay. Because their brain is marinated in opioids and sauteed in alcohol. Grabe yun. Di ba? Minarinate na. Ginisa pa. Thank you palangga. Ngayon, so pinamamarkahan ni Lisa. Ang gayon, ang PCSO, ang Presidential Communications, PCO, ay abala sila, ang mga buwaka ng ina, abala sa mga cheering-cheering nila. Nagpe-prepare sila yung mga cheering-cheering ba doon sa kick-off rally. So hindi sila abala para sa pagsilbihan kayo. Abala sila kung paano pagandahin yung kick-off rally na yon at paano mag-recruit na mga trolls also to be there. Nababayaran nila. So, ilang milyon o baka billion pa, okay? Ang gagastusin doon sa kick-off rally na yon, mga kaibigan, para lang sabihin ni Kuting na siya ay what? Popular pa sa Pilipinas. The intention of this kick-off rally, mga kababayan, ay sabihin sa buong mundo na, hey, sikat rockstar pa si Kuting ng Norte sa Pilipinas, which is hindi totoo dahil nga pinuwersa nila ang pag-attend ng mga taong nasa gobyerno, taong empleyado. Kasi alam nila na wala ng amor ang mga Pilipino sa kanila dahil sa kahayupan sa ginagawa nilang
pambubudol, pagnanakaw ng pera, magsimula kay Michael masasmuggling sa agriculture na kasabwat ni Lisa, kasabwat ni Marcos Jr., kasabwat nilang lahat. Magsimula, balikan natin si Polboronic Sayarot, balikan natin si Chandy Ramani, lahat ng mga sindikato, balikan natin si Ana Corda na kasabwat ng mga Chinese na mga Polboronic. Ito yung nakikita ng taong bayan. Kahit anong gawin nila, wala nang amor ang Pilipino. Kaya the ultimate goal of Lisa Smugs and Kuting ng Norte is to release the internal memorandum sa lahat ng government agencies. Pilitin kayo lahat. Kayo nanonood kayo, mga pulis kayo, ito mga pulis kayo, nanonood kayong lahat. 'Di ba? Kayo mismo makakapagsabi na ang Maharlika ay kayo mismo na mga brusko diyan. Kayo na magsasabi na si Maharlika ay nagsasabi dito ng tamang impormasyon. Okay? So yan ang intention, pipicturean, bibidyohan, ipapakita sa mga tao, bubudulin kayo, oh wow, yung mga tao, yung mahal na mahal pa rin si Kuting. Paano mahal na mahal? Paano sinusuportahan si Kuting? Eh pinwersa nga kayo, mga palangga. Pinwersa kayo, alam na nag-comment kayo dyan. Kailan baka pag nag-comment kayo, ay mamarkahan kayo dyan ni Lisa Smugs. Kasi nga, binabantayan nila, may mga superior sila, di ba? Sa isang agency, may mataas sa kanila. So, director, managers. So, ang ginagawa, binabantayan yung mga galaw sa Facebook account nila. See that? Nakita niyo mga palangga? Binabantayan. Kung pwede lang nilang hawakan yung Facebook account ng mga government employees, gagawin nila. See? So, ito, mga kababayan, ay pagpapatunay na talagang pulboronic state of government na tayo. Baka talo pa